Praise God. Tunay nga pong walang magkulang. Hindi po tayo pinagkulang ng Lord. Hindi po tayo kulang dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos po natin ay lagi pong pumupuno sa atin. So, before we are going to have the Word of God tonight, we will have a short Word of God from the book of John, chapter 11 muna, bago po yung ating pong communion. John chapter 11, from verse 17, ang atin pong babasahin hanggang 26. John 11:17 to 26. Makibukas po tayo, mga kapatid. Sabi dito, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Bethany was less than 3 kilometers from Jerusalem. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? So, napakaganda po mga kapatid ng reminder sa atin as we take our communion tonight na dito po si Jesus ay nung nalaman po niya na malubha ang sakit ng kanyang kaibigang si Lazarus, hindi po siya agad pumunta. Kung tutuusin, it was only 3 kilometers, malapit lamang po para lakarin niya. Actually, lagi niya po itong nilalakad from Bethany to Jerusalem, or Jerusalem to Bethany, kasi doon po siya nag-i-stay. But he intended not to go, para talagang mas makita ang kapangyarihan po ng Diyos. Namatay si Lazarus at nag-mourn yung magkapatid na si Maria at Martha. And ang pananampalataya ni Martha ay mabuti din, sabi niya, mababangon na magmuli ang aking kapatid sa kanya pong araw ng resurrection, sa last day, yung resurrection of the dead. So Martha had this knowledge na mayroon pong resurrection of the dead. At pinost ko po ito kasi we are reminding ourselves, remembering the loved ones na nawala na po sa atin, na sila po ay wala na sa ating piling, pero we know that there is another destination for people who died. At sila po ay either pupunta sa piling ng Panginoon o sa piling sa punishment, mga kapatid. Pero tayo po ay sinasabi po dito ni Jesus na, kasi sabi ni Martha, He will rise again in the resurrection day, at the last day, sa resurrection. Pero sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. So nakakatuwa mga kapatid na ang tunay na pag-aasa natin bilang mga mananampalataya ay nasa kabilang buhay. Dito po, lagi po tayong mag-fail, lagi tayong i-fail ng iba, pero yung ating Panginoon, yung pangako niya na resurrection and the life, ay pinangako niya ito sa atin, hindi sa buhay natin ngayon, kundi sa buhay natin sa pangalawa. Sabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay. So walang imposible sa Lord. Kahit mamatay man tayo, we will have hope that we will live again, dahil siya po yung pagkabuhay na magmuli. At when we are connected with life, ano pong nangyayari pag ang cellphone natin ay nawawalan na ng kuryente? Diba? Wala ng battery.
So, kailangan siyang i-connect sa kuryente, di ba? Para ma-charge. At ang mga mananampalataya ay ganito. At dahil nga ang pangako ng Panginoon through our salvation is eternal, yun po yung nire-remind po ng ating pong communion, dahil ang pangako ng Diyos ay eternal, so yung ating pong connection sa life ay hindi natatapos dito, no? So yung connection natin, kagaya ng connection ni Lazarus sa Panginoon, ay hindi natatapos dito. So muli at muli tayong mabubuhay. So si Lazarus, nabuhay siya na magmuli pero namatay din siya. But he will again rise from the dead, no? At makakasama ng Panginoong Jesus. Tapos sabi niya dito, he who believes in me will live even though he dies. So it will be a comfort to us na kahit yung mga mahal natin sa buhay na wala na dito, who believes in the Lord Jesus will live. We will see them sa langit, no? Kahit na namatay na sila, we will see them. Tayo din po mga kapatid, dahil sa Panginoong Jesus, we will see them. At we will always preach the Word of God sa iba pa nating mga mahal sa buhay upang hindi lamang dito tayo sa lupa magkakasama, kahit sa langit, kapamilya natin sila. At sabi dito, whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Naniniwala po ba tayo dito mga kapatid? So sinasabi ng Panginoong Jesus, whoever lives and believes in me will never die. No? So kung sino man yung buhay, no, na naniniwala sa Kanya ay hindi naman kailan mamamatay. So, whatever happens to us, even though we die, even though we live when the Lord comes, we will continue to live because we are connected to the life, which is the Lord, no? At yun po yung inaalala natin mga kapatid as we take our Lord's Supper o yung ating pong communion na iniutos din po ng Panginoong Jesus. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 11 din. Verse 23. And as we open this, tayo po ay pupunta na sa ating communion. Tayo pong lahat ay tumayo at kumuha po tayo ng ating pong bread and wine. Na pagsamba. Dami. Amen. Sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesus na nabayubay sa cross para sa atin. We are being reminded by the Word. And let's pray and thank the Lord. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami na minsan pa sa pamamagitan ng aming pong ginagawa, Panginoong communion, Lord's Supper, ay tunay na pinapaalala nyo ang pagbabayad nyo ng aming pong mga kasalanan sa pamamagitan ng Diyos ng pagkapako nyo sa krus, sa pagbabayad ng pasakit, O Lord God, upang kami ay maligtas. Maraming salamat sa inyo po, Panginoong kabutihan, at tunay nga pong inaalala namin ang pagmamahal na yon, ang iyong pagsunod sa Ama. And as we take this bread, Lord, we thank you. We are grateful na kami, Panginoon, ay inyo pong mga anak. Salamat po. Maraming salamat. Let's take the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Panginoong Jesus, salamat because you have given the seal doon po sa inyo pong pangako na new covenant. Ang new covenant na tunay nga po, Panginoon,
na nagbigay ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Kami, O Lord God, ay tunay na iniligtas nyo kabilang sa mga una niyong pinili ng mga Hudyo, O Diyos. Papasalamat kami sa inyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoong Jesus, na tunay nga pong ang dugo nyo na ginagalang, ino-honor ng langit, ng lupa, sa ilalim ng lupa, ino-honor ng lahat ng klase ng kapangyarihan. Ang siya nga po, Panginoong, ibinigay nyo upang maging selyo, O Lord God, sa inyo pong promise, sa inyo pong pangako ng panibago, Panginoong covenant, O God. And as we take this wine, Lord, we remember what you have done at the cross. At tunay nga po, Panginoon, we thank you. We are grateful, O Lord God. Thank you so much, Lord. Let's drink the wine. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yes, Lord God, you died, you rose again, you ascend to heaven, O Lord Jesus. At alam namin na pangako nyo that you will take the believers to be with you, O Lord God. At salamat din dahil, Panginoon, in your second coming, Lord, we will reign with you and we will also be in heaven. Salamat sa mga pangakong yan. Ano po, Diyos, yung mga bagay na magdi-discourage sa amin, help us, O Lord God, to continue to look, O Lord God, dun po sa pangako niyong eternal, yung good and pleasant life, good and satisfying life, O Lord God. Salamat, Ama, salamat sa pagkapako ng Panginoong Jesus. Salamat na ibinigay niyo po siya para maging kaligtasan namin, katubusan ng aming pong mga kasalanan, kabayaran ng aming pong utang na kasalanan sa inyo. Maraming salamat po. We will continue, O Lord God, to hold on to that promises. And we know, Lord, that you will never fail to continue to fulfill your promises. Thank you so much for the Holy Spirit. We glorify you in Jesus' name. Amen.